Nagbayad ka na ng reservation fee para sa condominium. Nagbayad ka na ng down payment. Buwan-buwan ka pang naguhulog ng amortization. Pero isang araw nalaman mo na natigil ang construction ng condominium project. Ang tanong, pwede mo bang ihinto ang pagbabayad? At pwede mo bang bawiin ang perang naibayad mo? Ito ang sinagot ng Supreme Court sa kasong PhilEstate Properties Incorporated versus Spouses Conrado and Maria Victoria Ronquillo, may GR number 185798, promulgated ng January 13, 2014. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ang Spouses Ronquillo ay bumili ng isang condominium unit sa Central Park Place Tower sa Mandaluyong City. Ang developer ay PhilEstate Properties Incorporated at ang marketing agent ay PhilEstate Network Incorporated. Ang unit ay 82 square meters at ang pre-selling contract price ay 5,174,000 pesos. Noong August 29, 1997, pumirma ang Spouses Ronquillo ng Reservation Application Agreement at nagbayad ng 200,000 pesos reservation fee. Nagbigay din sila ng full down payment na 1,552,200 pesos. Pagkatapos nito, naghulog sila ng monthly amortizations hanggang September 1998. Pero nang malaman nila na tumigil ang construction works, tumigil din sila sa pagbabayad ng monthly amortization. Ayon sa kanila, umabot sa 2,198,949.96 ang total amount na naibayad nila. Dahil hindi natuloy ang development ayon sa inaasahan, nagpadala sila ng demand letters para humingi ng full refund with interest. Pero hindi sila ni-refund. Kaya nagsampa sila ng complaint for refund and damages sa HLURB. Ang naging depensa ng PhilEstate, na-delay ang construction dahil sa 1997 Asian financial crisis. Sa madaling salita, ang argumento nila, hindi raw nila kasalanan ang delay dahil naapektuhan ang real estate industry ng financial crisis. Para sa kanila, parang fortuitous event o pangyayaring beyond their control ang nangyari. Pero ano naman ang sinabi ng Supreme Court? Hindi tinanggap ng korte ang depensang ito. Ayon sa Supreme Court, ang Asian financial crisis ay hindi automatically isang fortuitous event na magpapalaya sa developer mula sa contractual at statutory obligations nito. Dahil ang real estate developer na nagbebenta ng pre-selling condominium units ay expected na marunong mag-assess ng business risk. Kasama na rito ang pagtaas ng presyo ng materyales, labor costs, currency fluctuations at economic conditions. Hindi lahat ng financial difficulty ay excuse para hindi tuparin ang obligasyon sa buyer. Dito pumasok ang mahalagang legal basis ng Presidential Decree No. 957, particularly Section 23. Ayon sa Section 23, kung ang buyer ay huminto sa pagbabayad dahil hindi dinevelop ng owner or developer ang subdivision or condominium project according to the approved plans and within the required period, hindi dapat ma-forfeit ang installment payments ng buyer. Sa halip, maaaring piliin ng buyer na ma-reimburse ang total amount paid, including amortization interest, but excluding delinquency interest with legal interest. Sa simpleng paliwanag, kung hindi tinupad ng developer ang development obligations nito, hindi automatic na talo ang buyer. Hindi rin automatic na forfeited ang binayad ng buyer. May remedy ang buyer. Pwede siyang humingi ng refund, depende sa facts ng case. Sa kaso ng Ronquillo, sinabi ng Supreme Court na entitled ang buyers na mag-rescind ng contract at humingi ng refund ng payments na naibayad nila. Ang court ay sumang-ayon na ang failure ng developer na i-develop ang condominium project
ay substantial breach. Dahil dito, may karapatan ng spouses Ronquillo na bawiin ang naibayad nila. Ang naging final ruling sa kasong ito, partly granted ang petition ng developer pero hindi para tanggalin ang refund. Pinanatili ng Supreme Court ang ruling na dapat i-refund ang amount na binayaran ng mga Ronquillo at ang binago lang ng Supreme Court ay ang legal interest. Sa halip na 12%, ginawa itong 6% legal interest computed from the date of demand for the refund. Pinanatili rin ng court ang award ng attorney's fees, administrative fine at moral damages. Bakit may moral damages? Dahil ito sa findings na ang developer ay nagpakita ng bad faith nang hindi nito ini-address ang grievances ng buyers at nang tumanggi itong i-refund ang payments. Ang mahalagang aral sa kasong ito, kapag pre-selling ang condominium na binibili mo, hindi sapat na maganda ang brochure, showroom, o promise ng turnover date. Kailangan mong tingnan ng approved plans, license to sell, payment terms, remedies, at timeline ng development. Pangalawa, kung natigil o na-delay ang construction, hindi automatic na dapat ka pa rin magbayad ng magbayad. May karapatan ka magtanong, humingi ng documents, at alamin kung may breach na ba ang developer. Pangatlo, under Presidential Decree No. 957, ang buyer ay protektado laban sa forfeiture ng payments kapag ang dahilan ng paghinto sa pagbabayad ay failure ng developer to develop the project according to the approved plan and within the required period. Pang-apat, hindi lahat ng economic crisis o financial difficulty ay fortuitous event. Ang negosyo, lalo na ang real estate development, ay may kasamang business risk. Hindi pwedeng basta ipasa sa buyer ang consequence ng failed planning or delayed development. Panglima, kung buyer ka, huwag basta-basta verbal complaint lang. Magpadala ng written demand. Itago ang reservation agreement, contract to sell, official receipts, payment records, brochures, email communications, turnover promises at demand letters. Sa madaling salita, kapag nagbayad ka na sa kondo pero hindi natapos o hindi na-develop ayon sa napagkasunduan at approved plan, may legal remedy ka. Pwede kang humingi ng refund depending on the facts under PD 957. Hindi automatic na panalo ang developer at hindi automatic na forfeited ang binayad ng buyer. Sa huli, partly granted ang petition ng developer pero hindi para tanggalin ang refund. Pinanatili ng Supreme Court ang ruling na entitled ang spouses Ronquillo sa reimbursement o refund ng kanilang payments. Ang binago lang ng Supreme Court ay ang legal interest mula sa 12%, ginawa itong 6% legal interest rate computed from the demand for refund on October 8, 1998. Pinanatili rin ng court ang award ng attorney's fees, administrative fine, at moral damages. Kung gusto niyo ng malinaw, practical at tamang paliwanag ng batas, like, share, and follow our channel, Attorney Bel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong, at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.